Kaibigan, sa mga kababaihan, dapat po makinig kayo. Very common itong sakit na to sa kababaihan. Kaya kamakailan, nakwento nga ni Bea Alonzo, ito nangyari sa kanya. Na sabi niya, nagwe-weight gain daw siya, tumataba. Pero sa nakikita natin, hindi naman tumataba. Para sa artista, tumataba na yon. And nakita niya, meron siyang PCOS dati, pero yung bagong sakit ay hypothyroidism. So, very common ang PCOS sa babae, hypothyroidism sa babae din. So, tignan natin kung tumataba kayo, baka ito rin ang sakit ninyo. Okay? Ano muna ang hypothyroidism? Meron tayong thyroid gland. Ito po. Kukompletuhin ko gamutan at turo sa thyroid. Yan ang thyroid gland. Merong hyper, merong hypo. Pag hyper, masyado mabilis, pinapawisan, lumalaki yung mata. Pag hypo, mabagal lahat. Parang accelerator to, parang pedal ng kotse, mabagal siya lahat. Pag mabagal ka, mababa thyroid gland, ganito nangyari kay Bea Alonzo, tingnan nyo mangyari. Dahil mabagal galaw mo, metabolism mo, weight gain, tataba. Pagod, masakit ang muscle, hindi makafocus, tumataas ang cholesterol. Yung balat nagda-dry, yung regla nagloloko, hindi rin mabuntis. So yan ang sign na mabagal lahat ang galaw mo. Kaya nga tumataba. Common to sa babae, kung may lahi ng thyroid. Alam mo sa Pilipino, minsan hindi pinapansin ng goiter. Pag nagkakaedad, common din. Hindi naman siya naoperahan, yung mga naoperahan at yung gamot. Hindi naman po. So mainly, minsan walang cause eh. Usually, kailangan magpapacheck kayo sa endocrinologist. Sila yung specialista sa goiter, sa thyroid, sa diabetes. Sila yung pinakasaktong gagamot, endocrinologist. Maraming dahilan mababa ang thyroid hormones. Pero ang common, ito isang autoimmune eh. Autoimmune disease, common to, Hashimoto's thyroiditis. Meron ding ibang dahilan. Yung doktor nyo na maghahanap kung ano dito ang dahilan. Mostly ito. Ganito ang blood test. Para malaman, pagpa-blood test po kayo, TSH, blood test lang yan. Pakuha kayo ng TSH, T3, T4. Usually free T3, meron pang free eh. Mas accurate, free T3, free T4. Pag ang resulta nyo, mababa ang thyroid hormone 3, thyroid hormone 4, hypothyroid ka. At kung mababa itong dalawa, ang nangyayari, tumataas itong isa, TSH. Ito yung nag-uutos sa goiter, sa thyroid mo. Uy, gumawa ka na ng thyroid hormone. Ang baba na eh. Ang baba, kaya nagagalit na to. Sabi niya, pataasin mo na. Pinipilit niya itaas. Eh wala, may sira yung thyroid gland. Ayaw mag-produce. Taas siya ng taas. Kaya pag nakita mo tumataas itong nag-uutos, ibig sabihin, hindi nagtatrabaho itong thyroid hormone. Kaya bumaba. Yan ang hypo. Pag pabaliktad naman, hyperthyroid. Pag mataas naman itong T3, T4, hyperthyroid yun. Another topic yun. So, yan ang dahilan. Ano ang gamutan? Ang pinakagamutan, punta talaga sa doktor. I'm sure ginagamot na ni Bea yung sakit niya. Ang bibigyan kayo ng levothyroxine, thyroid hormone. Usually for life. Wala namang masama. Basta wag lang kayo maubusan ng supply. Minsan makalimutan. Pwede lang. Basta dapat meron kang supply nito at hahanapin yung tamang dosis. Yung doktor nyo, yung endocrinologist nyo, siya magbibigay ng saktong dosis nito base na bagay sa'yo, base sa laki mo, sa tangkad mo at timbang mo. Sa amin, mga 25 microgram lang eh. Microgram, hindi milligram. 25 lang a day. Yung iba mataas. Siguro sa mga kano, up to 50 sila. Tayo, mga 25 lang. Mas payat. Okay, ito yung gamutan, maintenance, mawawala yung sintomas, mawawala yung weight gain, tinitimpla yan. So yan ang goal natin, itong TSH na mataas, gusto mo bumaba. Pag umiinom ka nitong levothyroxine, bababa na yan. So normal na, gaganda na pakiramdam mo. Okay, monitor na lang. Gano'ng katagal ang inuman, usually pa nasira, tuloy-tuloy ang inom nito. Hindi naman delikado. How to lose weight? Siyempre, more gulay, more protein, more exercise, more tulog, di ba? Habang nagre-recover ka.
Kasi bumabalik ka na sa normal eh. Euthyroid ka na. EU, thyroid, normal yon. Na-hypo ka eh. So pagbalik mo, balik ka sa normal, healthy lifestyle. Iwas mo na sa mga spicy para hindi makulo ang tiyan. Medyo mabagal din tiyan mo. Yan, no? Pag constipated ka, nako-constipate din ng hypothyroid, more beans, more gulay, more tubig, di ba? More tubig, kailangan. Minsan yung iba, nagtsatsa, nagkakape konti, isang baso, dalawang baso, para a little more energy. And dapat alamin mo kung ano yung gamot mo. Yan. Tulog, exercise, at iwas sa mga unhealthy foods. Yes. Yan ang ginagawa ni Bea Alonso. So, tingin ko yung pagtaba niya ng bahagya, hypothyroid yun. Mabuti nalaman agad. Minsan dito nahuhuli. Pero, kinakwento rin ni Bea Alonso, meron din siya isang sakit pa, PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Very common din to. Pwede ba tumaba dito? Pwede rin tumaba dito. Minsan nauuna yung overweight eh. Or minsan nahuhuli yung overweight. May PCOS, kaya nag-overweight. Merong iba naman na overweight mo na, kaya mas prone magkaroon ng PCOS. 10% ng babae may PCOS. Padami ng padami ngayong panahon. Malamang sa dieta to. Hormonal disorder yan. Ang may taong may PCOS, mataas yung male hormone. Dapat pag babae, mataas female hormone, lalaki male hormone. Ito, pabaliktad. Bukod sa female, mataas yung male hormone nila. Kaya sintomas, nalalagas yung buhok, dumadami ang buhok dito sa yung sa mga panlalaki, sa balbas, sa bigote, sa paa, pelvic pain, overweight, tumataas, irregular period, infertility, yan. Tapos pag na-ultrasound, makikita sa ovary may mga cyst, polycystic, ayan. Ano komplikasyon ng PCOS? Ang PCOS pwedeng tumaba, metabolic lahat na yun, high blood, high cholesterol, fatty liver, heart disease, depression, infertility, tapos a little higher risk for diabetes, and endometrial cancer, tsaka uterine cancer. Risk factors, yun na nga, pag mataba, mataas ang cholesterol, mas prone, kaya dapat talaga. Actually, diet lang ang PCOS eh. PCOS, binibigyan ng metformin. Maganda metformin. Huwag kayong maniwala sa mga fake news na nilalabas. Sabi ko daw, hindi maganda. Hindi. May 5 video na ako nagsasabi, maganda yung metformin sa tamang sakit. Fake news yung nagsasabing hindi maganda ang metformin. So, usually metformin binibigay kung ayaw pumayat o kung mataas na blood sugar. Pero kung mild lang yung PCOS mo, minsan dieta lang. Pumayat lang, okay na. Okay? So yan, mataas androgen. Ito causes, lifestyle, genetics. So pag may PCOS, minsan tumataba ng ganito. Okay? Nagiging apple shape yung mas okay tong pear shape. Mas may korte, mas okay. Ayaw natin kasi yung taba sa tiyan. Yung taba sa tiyan, visceral fat, yun yung masama eh. Mas okay pa daw yung taba sa baywang. Pag malaki baywang, maliit tiyan, better pa daw yun kaysa sa malaki ang tiyan. So, healthy eating, exercise, lose weight, control blood sugar, bawas stress. Ito yung mga pagkain. Ito pa rin. Basta exercise, nutritious foods, iwas sa sugar, sa salty, sa fast foods, tsaka itong mga healthy pagkain tinuturo natin. Sana po natuto kayo tungkol sa PCOS, hypothyroidism. Check nyo po kung meron kayong ganitong sakit, maganda maagapan ng maaga. Baka ito pala dahilan, kaya rin kayo nagwe-weight gain. Salamat po.